this in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Bermosa Sports Hub as always dito sa Imus, Cavite. So sa mga nagtatanong muna kung natuloy ba ako dun sa sa Cavite Loop ko. Siyempre hindi, dahil nga sa nung linggo, di ba, nung linggo puro ulan. Lunes wala nga ulan pero sobrang lakas pa rin ng hangin kasi nga yung bagyo di naman lumayo, talagang lumayo lumayo lang ng konti. Kaya buti na lang di ako natuloy kasi sobrang lakas ng hangin. At saka malamang although na hindi umulan dito, malamang doon sa may mga bundok-bundok, lalo sa may basa pa yung kalsada doon. Ayoko graduate na ako sa mga ganong ride. Ayoko na ng mga ganong ride kasi napagdaanan ko na puro hassle Kaya kung gusto ko magkaroon ng time trial ride dyan sa Cavite Loop, dapat ideal yung weather condition na hindi maulan. Kasi pag pipilitin ko mag time trial na maulan, natural mas mabagal yung oras na. Tsaka mahangin, no. Ayun, yung mga kasi may nagtatanong sa Facebook page ko kung natuloy daw ako kasi wala siguro nakitang picture. na nag-gloves ako tsaka wala akong vlog bagyo So sa video ito kasi tatalakayin natin yung initial review ko para dyan sa sa Continental Contact Urban ko na MTB Slicktar, no. Hindi ko pa sana gagawan ng video ngayon kasi nga gusto ko kulang pa kasi yung testing ko Ang gagawin ko pa sana dyan sa Continental Contact Urban, ikakabit ko sana doon sa MC Tremor ko para malaman ko kung ano yung mas fast rolling engine, kung ano yung mas mabilis dito sa Bermosa, yung bang Continental Contact Urban o yung pinaka matinding gulong na nagamit ko, yung Continental Speed King. Kaso nga lang pace out wala na kasing Continental Speed King Gusto ko sanang ikumpara yon sa 24 km time trial dito sa Bermosa o 3 ikot. Yan, solo effort din yun. At saka gusto ko pa sanang gawa ng video na pupunta sana ako ng Bulacan tsaka Pampanga. Kasi di ba puro baha ulan doon ng nakarang mga ilang linggo, no? Doon kasi sa MacArthur Highway doon sa mga portion na yun, every time na tag-ulan doon lagi nasisira kalsada. So doon ko talaga doon sa lugar na yun, doon matitest talaga yung tibay ng gulong na to, no? Pero anyway, kasi nga may mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung review ko dito. Ito yung magiging partial or initial review pa lang. Kasi yung Continental Contact Urban ko dito sa tactical ko, na long ride ko na yan ng doon sa Caliraya, Lumban, Laguna. Mga 180 kilometers balikan. Kaso nga lang yung sa Strava ko kasi papunta lang yung ni-record ko mga halos 90 kilometers, so 89.9 kilometers. Kasi hindi na kasi ako nagre-record ng pauwi kasi nga wala namang kwenta mag time trial pauwi dahil kasi matraffic na. Matraffic na kasi. At saka lakas ng hangin, headwind dun Sayang lang wala rin ako mapapala Then doon naman sa pangalawang long ride ko, doon sa actually semi long ride lang yun kasi 62 kilometers lang yung papunta Siguro mahigit 100, siguro mga 124 kilometers lang balikan, no. Yan yung nagkaibiyang tunnel ako sa Ternate kasi anong taon na ulit yung map? Kasi nga kasi yung huli kong punta doon sa Kaibiyang nung 2018. Mga 5 taon na kasi ako hindi nakapunta doon kaya na-miss ko lang, kaya tinry ko. At gusto ko rin i-testing to sa Ahon. Yan, yung Continental Contact Urban dahil nga sa yung kasing WTB Group E ko, sabi ko doon sa dati kong vlog, almost perfect kasi yung gulong na yun kasi nga matibay, tapos tawag doon, matibay, napakatagal bago umaplatan. Wala naman kasing gulong na talagang 100% na puncture proof wala talaga kasi ang nakaplat kasi doon sa WTB Group E ko, staple wire. Yan yung matagal na nakatusok, tapos habang tumatagal bumabaon, tapos late na sumisingaw, yung late na nagkakaroon tire puncture. Ang pinaka drawback lang kasi dun sa WTB Group E ko na 27.5 by 2.4, napakaganit nga ipadjak, lalo na kapag nasa yung sa recommended tire pressure na 40 PSI. Yun nga, nilagay ko sa 60 PSI na for 6 months. After 6 months, sumabog yung gulong ko. Kaya napagamit ako ng reserba. Nung napagamit ako ng reserba,
Yung harapan ko naman dun sa gulong ko na WTB Group, nadali naman ng mahaba na bakal. Kaya napabili ako ng Continental Contact Urban. Yan naman yan ang ikukumpara ko. WTB Group E na 27.5 by 2.4 versus dito na 2.2 na Continental Contact Urban. Kaya masasabi ko lang, mga siguro mga ilang linggo ko na rin nagamit. Ang pinaka main na difference na experience ko, yung rolling resistance, syempre. Iba. Syempre mas madaling ipadjak to. Mas madaling ipadjak kasi nga unang-una, syempre, yung WTB Group E kasi 2.4, kaya medyo matagal ibilog yun ng konti kaysa dun sa 2.2 kasi mas maliit lang yung circumference ng 2.2 kaysa 2.4. Yun yung isang dahilan kung bakit mas dumali ng yung pagpadyak ko, di masyadong maganit, no. At saka kasi yung WTB Group E, yun nga hanggang 40 PSI lang. Ito kasi hanggang 65 PSI. Kaya di na ako natatakot na maglagay ng 60 mga lagpas 60 PSI kasi nga naka-design na yan sa mataas na tire pressure, kaya wala na akong di na ako kakabahan na masabugan ulit ng gulong kasi nga hirap na hirap na kasi ako talaga doon sa 40 PSI. Nakakatrauma pag nasabugan ka yun naranasan mo na yun, di ba? Ayun. Ang pangalawang factor naman kung bakit dumali yung padjak ko dito sa Continental Contact Urban, kasi yung kasing WTB Group E ko nga nasa 890 grams based dun sa Lazada, dun sa timbang nila to sa binilang ko, no. Shopee. Yung kasing Continental Contact Urban ko nasa 680 grams. Each tire yun, each tire. Kaya nung sinabi ko dun sa vlog ko, nung nagpalit ako ng Ragusa, yung dating timbang ng tactical ko na 13.3 naging 13.7. Ayun yung pares na may tapalodo. Pinalitan ko lang ng gulong. So ilang grams yun? Parang yata yun mahigit kalahating kilo o kalahating kilo yung nabawasan. Yan ang isang factor kung bakit gumaan yung padjak ko kahit papaano kaysa dun sa WTB Group E, no? Yung naging advantage ng Continental Contact Urban. Pagdating naman sa puncture resistance, so far hindi pa naman ako napaplatan dito. Kasi nung pumunta ako ng sa may Kaliraya, meron kasing mga ginagawang kalsada doon. Meron doon kasi yung parang yung parang sementong inukit na bakal-bakal sa gilid yun. Kasi tatapalan nila kasi ng asfalto yun. Yung mga yan, nakadaan ako sa mga ganun, wala namang naging problema sa gulong ko. Tapos nung nagkaibiyang tunnel ako doon sa may Governor's Drive, doon sa may papuntang Panaik na yun Sa gilid kasi sobrang daming bato at saka graba-graba kasi nga dahil sa ulan. Hindi kasi nalinis doon ako dumaan doon ako dumaan sa gilid. Parang na test din yung gulong ko noon. So parang wala naman, di naman ako nagkaroon ng tire puncture. Walang tire puncture ako naranasan. Yun nga, hanggang ngayon wala pa rin akong tire puncture. Sinisingit ko rin kasi yan pag matraffic Pag sa ulan na-experience mo yung pag sa basa, hindi naman siya hindi, medyo makapit naman sa basa kasi naabutan kasi ako ng ulan dati diyan sa Tanghari, pababa pa naman yun. Alam ko naman na kahit naman gawin ko mapapasukan pa rin naman yung tubig yung yung mga seal bearing ko dun sa hubs at saka dun sa bottom bracket dahil nga sa hindi naman kasi high end yun. Didiretso ko na. Mabilis, takbo 35-40 sa ulan. Ganun tawag doon. Binilis ako kahit umuulan. Wala naman Wala naman issue. Hindi naman ako nadulas. Siyempre, kapag umulan, siyempre, mababawasan yung grip levels kahit naman anong gulong Kahit naman anong gulong, mababawasan yung grip kapag basa Pero yung sa Continental Contact Urban, okay naman kasi na-bike ko na yan ng umuulan Ayun, so tingnan natin yung itsura ng gulong ko kung may sugat, no. Ayan.
Dito kasi yan, may ano, ito mo Arjun. Ayan, may sugat oh. Yung mga ano sugat. Ayan yung mga nadadaanan ko mga bato-bato eh. Pero since na malaki naman yung gulong ko, di na issue yan. Maliit lang yan para dito sa ganitong katataba gulong, no. Ayan, kung titingnan natin sa harapan, yun lang yung nakita kong ano, sugat, no. Ayan, wala. Dito naman sa likod, no. Kasi ito mas pronto sa likod kasi nandyan yung bigat eh. Dito lahat ng weight eh. Dito lahat yung weight eh. Hanapin natin ano, may yan, sobrang liit. Halos hindi nga makita sa camera eh. Hanapin natin yung ano. Halos wala eh. Yun nga lang may naiipit na ano, may naiipit na konting bato. No? Konti lang, unlike sa akin. Oo. Sa grip tail mo dami. Yan oh. Yan lang, yung mga naiipit diyan oh. Yan. Pero madali na matanggalin yun eh. Wala, yun lang. Yun lang yun doon. Yung medyo malaki sa harapan, yung malaki dito sa likod wala naman eh. Tapos tingnan natin yung kapal ng gulong, no. Halos wala pang ang bawas eh. Ayan no. Halos wala pang bawas eh. Kapal eh. Yan, so ibig sabihin yung ano, nakilang daang kilometro na rin ako dito. Makapal pa rin eh. Dahil maganda yung tire compound na nilagay dito sa Continental Kotak Urban, no. Ayan. Kasi ito nakakarga to ng 63. Yan, 63 PSI. Hindi ko pa sinasagad to ng 65 eh. Kaya kahit na 63 PSI lang, ganyan na. Ayan. Tapos ito kasi siguro ang nagpatulong doon sa basa, itong gilid na to. Yung mga groups dito. Oo. Ayan yung yan ang tumutulong sa ano eh, sa para maging ano, hindi masyadong mabawasan yung grip kahit basa. Dito part, parang tulong sa acceleration. Sa fast rolling ito eh. Fast rolling. Yan, kaya naging fast rolling yan kahit dito eh. Wala kasing knobs eh. Ganda ng ano? Wala kasing knobs. Traction pattern. Oo. Tsaka ito yung siguro yung dumadaan yung tubig. Oo. Yan. Kaya ako makapit pa rin kahit basa. Kaya makapit pa rin kahit basa, no. Yan. So ito yung ano, no. Ito yung state ngayon ng aking Continental Kotak Urban, at saka i-share ko na rin sa inyo yung ano, yung performance ng WTB Group E nga, at saka dun sa Continental Kotak Urban sa 3 laps dito sa Vermosa sa 24.2 o 24.3 o 24.4 kilometer ITT. Yan na time trial ko doon sa dalawang gulong. Ano yun parehas yung bike, tactical. Then may tapalodo pa yun. Tagbigat. May tapalodo pa yun Additional weight. At saka maxon pa rin yung rigid fork ko nun. So ibig sabihin, nagpalit lang ako ng gulong. Yan, nagpalit lang ako ng gulong. So pwede ko i-compare yung overall na performance, no, kung ano yung mas mabilis. Kasi sa ganong distansya sa ITT, zone 4 yung effort ko nun, solo effort. Yung kasing oras ko doon sa WTB Group E, mas mabagal ng 42 seconds kaysa doon sa Continental Kotak Urban. Yun nga, mas mabilis yung Continental Kotak Urban ng 42 seconds sa 24.2 o 24.3 kilometer time trial dito sa Vermosa, no? Tapos kung titignan natin yung section sa paahon at saka sa palusong, doon sa paahon, doon nakita yung pinakamalaking factor eh sa paahon, kaya doon nagkatalo eh, kasi nga mas magaan kasi yung Continental Kotak Urban na siguro 200 to 300 grams lighter, no? Pagdating naman sa lusong, halos same lang yung performance sa lusong, no? Napaka marginal lang yung gap nung performance, sobrang liit lang, no? Pero yun naman kasi yung WTB Group ko yun, naman kasi yun eh, naka 60 PSI. Yun, naka 60 PSI kasi kaya medyo bumilis, medyo konti lang yung gap pagdating sa lusong, no? Yun nga, sabi ko kanina, hanggang 40 PSI lang yun eh. Hanggang 40 PSI lang yung WTB Group eh, sobra ng 20 PSI. Kaya nung sumabog yung gulong na yon at sumunod na ako sa recommended tire pressure, napakabagal ng binawas. Napakabagal ng napakalaki pala ng binawas na speed, ng average speed. Mas mabagal di hamak. Ramdam ko rin yung kunat ng 40 PSI. kaya talagang kung gusto mo talagang bumili sa ganitong bike,
Kailangan mo talaga matigas yung gulong. Tigas po, naka-max dapat. Pero siyempre, sumunod tayo dun sa recommended max tire pressure ng binibigay ng manufacturer. Oo. Kasi kapag sinobrahan mo, yun, Yari. matutulad kayo sa akin. Sa akin din. Kasi naging pasaway din ako eh. Lalo yung mga mahilig mag-tubeless sa patag. Tapos pinipilit patigas yung gulong na po. Ayun nga. So ito yung so far ito yung review ko dito sa gulong na to. So abangan nyo na lang na ikumpara ko yung itong gulong na to na Continental Kotak Urban at saka yung talagang top 1 na para sa akin na pinakamabilis yung Continental Speed King. Tingnan natin kung ano yung mas mabilis na gulong, no? Abangan nyo yun sa susunod kong video. At abangan nyo rin yung parang gusto ko rin gumawa ng vlog na adventure ride dyan sa Pampanga. Lubak-lubak ride. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa gulong na to, no? So hanggang dito na lang. Kasi nag-chill ride kami. Arjo, mag-shoutout ka na. Shoutout nga pala sa nanay ko dyan sa bahay namin, Mary Ann. Yan. Naka-shoutout ka na lagi siya sa mo kuya sa mga vlog mo. Ayun, salamat ha. Yun. Kasi nag-ensayo na rin siya ng ITT yan, no? Ayan, ito. Ayan, bago na yung gulong niya, no? Sa likod, no? Pantay na. Bantay na grifter. Yan, di ba mas mabilis ka na ngayon, di ba? Kasi nga slickter eh. Kumano na ng 30. Nakaroon 29 lang eh. Yan, yun nga, no? Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget na subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.